Malapit nang magbukas at mag-supply ng tubig sa Cebu ang kauna-unahang utility-scale seawater desalination plant sa bansa. Bahagi ito ng pagtitiyak na may sapat na supply ng tubig ang lalawigan kahit nasa panahon ng tag-init. Si Jessie Atienza sa detalye. Ito ang kauna-unahang utility-scale seawater desalination plant sa bansa na matatagpuan sa bayan ng Cordova sa lalawigan ng Cebu na ipinatayo ng isang pribadong kumpanya sa tulong ng mga eksperto mula sa bansang Israel na kilalang global leaders sa desalination technology. Ayon sa pamunuan, kayang mag-supply ng plantang ito ng 20 milyong litro ng potable water kada araw. Yung desalination process is the process of removing the salt from seawater and then letting it go through processes including remineralization para magiging potable siya for people to consume. Kung titignan natin yung trend worldwide, desalination has been resorted to by most modern cities now because nga itong desalination is an inexhaustible and sustainable source of water. So it's also climate proof, meaning hindi naman siya susceptible to climate change so much, and it's also future proof because it is a source that is very abundant. Pagkamat nasa testing and commissioning phase pa lang ito sa ngayon, kaagapay ang Metro Cebu Water District ay matitikman na natin yung kalidad ng tubig nila dito na nagmula sa dagat. Ayan. Ayan, medyo talagang malinaw yung tubig. Eto, tikman na natin. Actually, yung lasa niya is wala naman talaga siyang pinag-iba dun sa usual na filtered water na naiinom natin everyday. Ilang buwan simula ngayon ay magiging bahagi na ito ng isusupply na water sa major na bahagi ng Metro Cebu. Ayon sa Department of Science and Technology Region 7, sinusubukan na rin ng mga stakeholders sa lalawigan ang iba pang mga mapagkukunan ng supply ng tubig, lalo't naapektuhan ang water supply sa lalawigan sa panahon ng tag-init. The Cebu stakeholders right now are exploring other sources of water because in the past we are very dependent on groundwater. So we are now also looking at surface water and of course the desalinated water, especially that these are more relevant in the island communities. Kamakailan lang ginanap ang 2025 Water Secure PH Forum sa Cebu kasama ang mga kinatawan ng mga LGU sa lalawigan at mga eksperto mula sa abroad, kung saan tinalakay ang mga problema at mga posibleng hakbang upang mapalakas ang water security. Binigyang diin sa forum kung gaano kahalaga ang naitutulong ng epektibong pamamahala, updated na scientific data at tamang implementasyon ng mga plano para malabanan ang water insecurity. As you know, water security involves several dimensions, and it can be like related to the supply of water, as availability of water, as well as including as well the excess of water that would cause also water-related disasters, which are also happening in Cebu and other parts of the country. Isang water security assessment tool ang ipinakilala ng ahensya sa mga LGU para ma-identify ang mga dahilan ng water shortage sa lalawigan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.